Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, kamakailan, no? Ah, sa community natin, actually hindi naman 'to sa lahat eh. Sa community lang natin kumalat yung creepy video ni ni Sir Alex Pabella at nakaabot na rin kay Fuji News. 'Di ba? Ito yung controversial na video niya na napansin na rin ni Fuji News. Sabi nga, Alex Pabella should be held accountable if if his actions violate Republic Act number 11313, the Safe Spaces Act. Ang Safe Spaces Act kasi, yung bawal bastos law ay gender-based ito. Ito yung sa mga babae, di ba? So ito kasi yung video, ulitin natin ha. Wallet na mamahalin. Oo. Dahil ikay masipag, ang ituloy mo sa wallet, isa. O, lagayan mo ng tig 1,000. Dalawa. Lagayan mo ng tig 500. Tatlo. Lagayan mo ng tig 200. At ito, lagayan mo ng tig 100. O. O, pakis mo na. Pakis. Ito mo yung pakis, o. Ito kasi yung ito yung part na naging awkward sa lahat. Ito talaga yung creepy. Kasi yung mga makakapanood kasi nito, lalo na halimbawa, may meron ng image ka before na parang na-encounter na ng tao yung ibang image mo eh, kasi nga kumalat din yung convo mo sa isang batang babae, 'di ba? Yung dati. Hindi mo na kasi makokontrol yung iisipin ng tao dito kung ano ba to. Unang-una, marami kang basher din, nasa social media ka. Alamin natin bakit ka nagkaroon ng maraming basher. Sumama ka kay FLM, kay Tito Norms. Alam mo namang maraming hater si Tito Norms. Sumama ka doon. Hindi malamang dahilan, ginastusan mo ng ginastusan si Tito Norms. Siyempre, yung mga galit kay Tito Norms, magagalit din sa'yo. Automatic yun. Basic naman yun eh. Hindi mo naman kailangan aralin pa yung sitwasyon bago mo malaman na maraming galit sa'yo. Now, dahil maraming galit sa'yo, lahat ng gagawin mo, sisilipin na. 'Di ba? Ito nga yung purpose nung una kaya ako nagmaskara eh. Para maihiwalay yung personal kong buhay. Dahil alam ko, pag may mga basher kasi, kakalkali ng basher yung buhay ko pag hindi na sila makapuntos. 'Di ba? Basic 'yan sa mga social media personality. Kaya yan ang reason kung bakit sila Don Sebastian, Casper 888, Fuji News ay hindi rin nagpapakilala dahil mas grabe kayong mamersonal. Hindi nyo pa nga nakikita si Don Sebastian, sinasabihan nyo ng Donya Sebastian, di ba? Si FLM Debunk, hindi nyo pa na nakita, sinasabihin mo wala na agad pera, di ba? Ang layo do sa main argument. Samantalang ito, kinikriticize sa'yo, yung video na sa'yo din ang galing. Di ba? Yun ang nafe-fail na maintindihan ni Sir Alex Pabella. Kasi hindi umano si Sir Alex Pabella, nagagalit daw ngayon. Ito yung video niya na pakinggan natin ha. Hindi ko pa napapanood to, first time ko mapanood. Hoy, ikaw, doon sa Bastan, hindi na kita pinapansin. Masyado kang papansin. Oo, pati video ko, ipapasa mo kay Bungo. Hindi na kailangan ipasa yon kasi naka-public yung yung page mo at follower ako ng page mo eh. Tandaan mo pag nag-post ka ng video sa public, open for scrutinization 'yun. Open for scrutiny. Correct na lang po yung grammar ko, baka mali ha. 'Di ba? Naka-public yan, tamo ha. Nag-upload ka ng video mo ngayon. Ayan may comment section Pwedeng i-type nung nanonood sa'yo yung tingin nila doon sa video, hindi mo makokontrol yan.
Kahit mambintang ka kung sino-sino, kung pinakita mo yung video, may masasabi doon sa video mo. Lamang nga lang sa negative kasi nga, ang dami mong basher na nag-gain nung sumama ka kay Tito Norms. Yun ang kailangan mong anuhin ngayon. Yun ang kailangan mong... Oo nga pala, buti na paalala nito ni Sir JC Adton. Sabing ganon ni Sir JC Adton. Ngayon ko nababatiin na. Sir Lods Bungo, pa-shoutout naman ako ng belated birthday nung May 2. May 2 birthday ni Sir JC. Kahit matagal na din, advance happy birthday daw sa akin. Oy, salamat, sir, ha. 'Di ba? Paambor naman ang cup mo kahit... Anong paambor? Maraming salamat, sir. Belated happy birthday nung May 2. So, magpatuloy sana nga tayo dito sa kay Sir Alex Pabella, no? Tandaan nyo ha, ulitin ko, may comment section kasi dito. Ganyan din naman ang ginagawa ko sa video mo. Ang kaibahan lang, instead na i-comment ko dito, inaano ko nire-record ko. Sinasabi ko. Kasi pagka ita-type lang dyan, mahirap kasi explain eh. Sa type kasi, hindi mo malalaman kung natatawa yung nagta-type or seryoso siya o sarcastic or 'di ba? Iba kasi pag nagsasalita yung nagko-komentaryo eh. 'Di ba? Kaya itong pinaghihimutok mo dito, Sir Alex Pabella, ikaw din naman ang may fault niyan. Pinoprovoke mo din kasi ang basher mo. Alam mo kung ako sa'yo, kung hindi ka sanay sa ganito sa social media, huwag ka na mag-social media. Kung ako sa'yo pero kung ipipilit mo pa rin, kailangan i-train mo ang sarili mo na mataas ang tolerance mo sa ganito. Pero tandaan mo kasi, sir ilan na ba ang follower ni sir? Follower mo ay 2.9K pa lang. Paano kung halimbawa 100,000 na ang follower mo? Paano kung 1,000,000 na ang follower mo? Di lalo ka umiyak nun. Di ba? Kasingit-singitan mo, sisilipin yan. Lalo na't galit na galit sa'yo mga tao dahil dumikit ka kay Tito Norms. Di ba? Hindi mo makokontrol yon. Kaya dito rin papasok yung sinasabi na think before you click. Yun ngang iba na walang follower yung ordinaryong netizen lang. May na-post lang, may nasabi lang na hindi maganda. Nagva-viral na in a negative way. For example, yung simpleng Grab driver lang na nag-post ng kamanyakan kay Cyril Manabat, nag-viral Actually, hindi post yung nag-viral yung comment niya dun sa baba. 'Di ba? Kaya hindi na dapat na alis sa isip mo yung doctrine na na think before you click. Pag bago mo i-upload isang bagay, may masasabi ba dito yung mga basher ko? Yung dapat iisipin mo mayayari ba ako dito? Or kahit alam mo nang may magagalit sa'yo, at least alam mong dedepensahan mo. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, men, nung nakita ko yung yung video na to, pasalamat ka, ginagalang ka pa rin nung mo dito nung empleyado mo Malamang hindi naman magkakaso yan Pero kung gugustuhin niya na nakasuhan ka dito, kung gugustuhin niya man, pasok sa sa Safe Spaces Act to Feeling ko lang, hindi ako abogado Kasi nasa pakiramdam yun ng nung sinasabihan mo kung mababastos siya o hindi Kasi may mga kasi, 'di ba? May mga bagay na ang dating sa kanya nakakabastos. Nasa yun sa nakakaramdam yun For example, kung magkaibigan tayo, nabiro ko na laki ng dede mo
Nabiro kong ganon. Excuse me. Dahil kaibigan ko siya, wala lang yon. Pero pagka halimbawa stranger ako, tapos hindi ko siya, bigla ko siyang nasabihan ng ganon, maaring iba ang dating sa kanya. Or example, hindi niya ako kaibigan, amo niya ako, sabihan ko siya ng ganon. Sometimes nakaka-alarma yon. 'Di ba? Ang nagsasabi nun may authority sa akin, yung amo ko. Kaya ingat-ingat din. Tapos maghihimutok ka pagka napansin yung ano mo, yung post mo. Kasi ang sinasabi namin dito kasi, reaction lang. Ako nung napanood ko, sinasabi ko, nakripihan ako. 'Di ba? Hindi naman namin, ako, ay ewan ko doon sa iba ha, ako hindi ko naman sinasabing manyakis ka. Pero nung napanood ko to, creepy ang dating. Kaya nga natawa na lang ako wala na ako nasabi Di ba? Doon sa galawan mo Tinan mga pangalan ng inyong mga Facebook, ng inyong mga account. Ikaw doon sa Bastian, padundun ka hindi ka naman doon. Walang kwenta yung rebat mo, sir Paulit-ulit Ang ibabanat mo tapos magpapakita ka ng ginto, magpapakita ka. Hindi nabubura nun yung epekto ng video mo. Kasi ang sakit nyo, lalo na kayong dalawa ni Tita Marbs, pagka na-criticize yung ginawa nyo, magpapakita kayo ng ginto, magpapakita kayo ng pera. Hindi nabubura nun yung ginawa mo. Ganyan ka Si Debunk naman, si Debunk, pagkikibo, ibuklas ang katotohanan. Tanggalin ang maskara, hindi naman makapagtanggal ng maskara. So? Ganun din si Pudpa. Wait lang. So, kung hindi tinanggal ang maskara, anong nun? Nai-invalidate ba yung pinost mo na nakripihan yung mga tao? Alam mo, mas maganda, Sir Alex Pabella, kung halimbawa nag-explain ka na lang na ganyan talaga kami magbiruan sa opisina. O at least kahit pa paano, swak pa kasi yung babalikan mo ng ganyan, nakaka-guilty itong itong sinagawa mo dito. Panis, mga wala kayo kahit kayo magsanay pursa, hindi kayo obra sa akin. Umuubra na nga kasi nga, apektado ka na, sir Diba? Hanggang kailangan mo naman kasi paplastikin yung sarili mo. Kasi unang-una, hindi ka makapag-komentaryo ng kagaya ko, mga duwag kayo. Kayo ay mga walang itlog. Palibhasa, kayo mga dagandingding lang. Mga dagandingding lang kayo sa akin, tandaan nyo yan. Di ko na kayo pinapatulan, pinababayaan ko kayo. Panay pa rin ang post ninyo. Sige, pasikatin nyo ako. Di ba? Pabor pa pala sa'yo. Di many more to come. Pag-usapan niya ako gumawa ng kwento. Oy, huwag niyong aakusahan na gumagawa kami ng kwento, ha? Kaya nga yun ang purpose kung bakit piniplay yung video mo Para accurate yung napapanood ng tao. Hindi kami basta humuhugot sa hangin Sino ang gumagawa ng kwento? Sino ang nagsasabi na walang bangko si FLMD Bank? May proof ka na wala siyang bangko? May proof ka na walang laman yung pera niya sa bangko? Sino sa atin ang gumagawa ng kwento? Dapat Sir Alex Pabella, pinag-iisipan mo ang sinasabi mo, ha? Yan ang hirap Ikaw ang, inimbento namin to? In-AI namin itong video mo? Masyado ka naman. Fair na nga ang nagiging reaction namin sa'yo dahil sa sinasabi mo Wala naman kami ibang pinagbabasehan. Video mo rin lang. Tapos sasabihin mo, gagawa kami ng kwento. Ginawa namin to. Inimbento namin to. Sa'yo nang galing yan Ayan nga Nemo, Boyong the Explorer. Kahit nga dito sa post mo, makikita mo yan Ayan inimbento namin. Ikaw nag-upload niyan. Ikaw, ano ba? Ikaw nag-upload nito tapos sabihin mo, inimbento namin.
Ang sinasabi namin, yung naramdaman namin dun sa napanood namin dun sa video mo. Anong gawin ninyo? Walang maniniwala. Ikaw nga, nag-imbento ng ano eh, na nasa tutuban ka eh. Tapos alam mo ang palusot mo, kasi mga uto-uto ka mo. Paano kami naging uto-uto? Nalaman nga namin na ano eh, na nasa tutuban ka, wala ka sa Marinduque. Ano ba? Sa inyo. Dahil kilala ko dito sa aming bayan. Kaya nasabi ko sa inyo. Oh, wala akong atraso din eh. Wala akong ginawa ng kalukuhan. Wala ka atraso eh. May record ka nga ng tungkol sa tax, di ba? May Tinan mo, sino sa atin naggagawa ng istorya? May atraso ka, na-resolve mo lang. Pero huwag mo sasabihin na wala kang ginawang kalokohan dyan. May mugshot ka eh. Di ba? Pati yung nagbigay ka ng pera doon sa police, na-capture doon na nagbigay ka ng ayuda. Tapos sasabihin mo, ibinalik mo na wala yung 1,000. Sino maniniwala doon? Tinurn over mo, napulot mo yung 1,000. Make sure mo ba, wait lang ha. Di ba may nag-viral itong picture dati na nag-aabot ng 1,000 sa police? May caption nga yun na ayuda niya daw eh. Now, ang kwento niya, ang kwento nung yun daw ay nawawala, tinurn over daw yung 1,000. Nawawala daw kasi yun. Yun ang istorya nila para mailusot na hindi siya nagbigay ng ayuda sa pulis. Sinong niloloko mo doon, Sir Alex Pabella? Nakapulot ka ng 1,000? Isusoli mo sa sa pulis? Make sure ka ba na makikilala yung may-ari ng 1,000 na yon? Ano yun? Nililista lahat ng tao dyan sa inyo yung serial number nung 1,000 nila. Tapos, mag-iimbento ka na ginagawan ka ng istorya? Sinong gumagawa ng istorya? Na proven na gumawa ka din ng istorya, yung AI ka mo. Na boses mo, then sa kalaunan inamin mo din na na pakulo mo lang. Ano ba? Oh, kayo gawa-gawa lang kayo ng kwento. Oh, walang masama sa pagiging mapagmahal sa kapwa. Oh, lalo-lalo sa kababaihan. Oh, kayo hindi kayo ganyan eh. Dahil wala kayong capability. Wala kayong capacity niyan sa mga ginagawa ko. Oh, wala kayo sa kalingkingan ko sa mga nagawa ko sa kapwa ko at accomplishment ko sa buhay. Yun lang at sana kayo makapag-isip-isip at nang mabago naman takbo ng buhay niyo, maghanap buhay na lang kayo ng kayo masinso rin. Okay, God bless sa inyo. May God bless no? Anyway, ano masasabi nyo dito? Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.